Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tungkol dito sa sinasabing gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa China, mga kababayan. At nako, si Presidente Bongbong Marcos daw ay horrified. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi lang siya basta-basta afraid o natakot. Talagang horrified, yung takot na takot. Pag sinabi kasing horrified, ano to eh, sobrang hindi lang basta natakot, kumbaga takot na takot. Dito, saan? Sa secret gentleman's agreement with China over Ayungin Shoal. Sabi niya, I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory and sovereign rights of the Filipinos. Sabi ni Marcos, hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ang sinasabi sa agreement na yan ay kinakailangan tayo magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Sabi rin ni Marcos, was this an official thing or was it personal thing? Dahil walang record, kahit saan ka tumingin, walang record. Sabi pa ni Marcos, sikretong ginawa lahat ng ito. Bakit nila ginawa? So, ang daming tanong dyan eh. Kung gagawin man nila, bakit pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh, kaya it's not a good situation. Ayan po yung payag ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa gentleman's agreement na pinasok ni Duterte sa bansang China. At ito, basahin ko lang ilang komento bago tayo pumunta dun sa sa interview mismo kay Pangulong Marcos. So sabi dito ng ilan sa mga kababayan natin, Duterte set the bar so low in government leadership and service and that makes PBBM a hero and patriot in the eye of a political and unsuspecting Filipinos. So dito sa ginawa ni Duterte, itong secret gentleman's agreement. Dati secret deal eh. O ngayon sabi nila wala naman daw secret deal. Ito raw ay gentleman's agreement. Lumalabas sikreto eh. So, sikretong gentleman's agreement. So, ganun din yun. Secret deal pa rin. Secret gentleman's agreement. So, itong ayon sa ating mga kababayan, itong kanilang pinasok na secret gentleman's agreement, parang nangyari dito, pinababa ni Duterte yung kanyang level. At ito ngayon ginagamit ng Marcos administration para lumabas na itong si Marcos ay lumalabas na bayani. Kasi base dito sa nangyaring agreement, parang isinuko na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung karapatan natin yan sa Ayungin Shoal. Pero ito ngayon si Presidente Bongbong Marcos na hindi sinusunod itong agreement na ito dahil unang-una marami siyang tanong. Marami siyang tanong, ba't ba ito ginawa? Bakit sikreto? So lumalabas ngayon, ito ayon sa ating kababayan, it makes PBBM a hero and a patriot in the eye of a political and unsuspecting Filipinos. Ayan, ito pa, grabe, parang laging sa kanyang sariling kapakanan. O ano ang tawag sa kanya? Ayan yung mga tanong ng ating mga kababayan. Ano ba to? Bakit pinasok ni Duterte itong gentleman's agreement na yan? Meron ba siyang kapakanan? Meron ba siyang makukuha para sa kanyang sarili? Bakit sinikreto sa taong bayan? Mamaya pakinggan natin yung interview kay Presidente Marcos. Basahin lang natin ditong ilang mga komento para at least makita natin kung ano yung reaksyon ng ating mga kababayan. Dapat si Boy Fenta at mga anak niya din na dutae ay sinasauli na sa mainland. Galit na galit ito sa anti-DDS to sigurado. Ito raw gentleman's agreement ay usaping lalaki lang. Walang kasulatan. Parang tiwala lang. Ibig sabihin walang problema. Pero ang nangyari, kabaliktaran pala ang resulta ng gentleman's agreement. Parang ibinenta ang karapatan sa sariling bakuran sa mananakop. Ganun nga nangyari. Doon sa gentleman's agreement, binitawan natin yung ating karapatan na proteksyonan o bantayan yung ating teritoryo doon sa Ayungin Shoal.
Dahil sa gentleman's agreement, bawal o walang dadaling mga construction materials para i-repair yung barkong nandiyan na ginagawang ah, tawag dito, outpost ng ating mga kasundaluhan para maproteksyonan yung lugar natin diyan. Pagtagal-tagal at hindi yan na-repair, bigla na lang yan matutunaw, maguguho na lang yan, masisira. At pagdating ng mga panahon na yon, saan titira yung ating mga kasundalahan? Wala na. Aalis na sila dyan. So, sasakupin na yan ng China. So, yun po yung gentleman's agreement. Kaya nga, yan po ay sinabing katrayduran sa bansang Pilipinas sapagkat para bang isunurrender na natin ang ating karapatan na angkinin o bantayan yung ating pag-aari dyan sa Ayungin Shoal. Ginawang sikreto kasi impeachable offense kasi yan. Kung sakaling ginawang official, labag sa konstitusyon. In short, tinraidor tayo ng matanda. Ayan yung ilan sa mga sa mga komento ng ating kababayan tungkol dyan sa gentleman's agreement. So ito, pakinggan na natin itong interview kay Presidente Marcos. At dito makikita natin na talagang wala talagang kaalam-alam itong gobyerno sa pinasok ni Duterte. Ito, pakinggan natin yung interview kay Presidente Marcos. That the supposed movement placed our national position at risk in the West Philippine Sea, and if so, should the former president be accountable? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Wala po lang nagsabi sa amin na meron ganung usapan. Okay, so walang nangyaring turnover. Dapat yung mga records, papel, ng mga importanteng mga dokumento, dapat meron itong papalit na administrasyon. Pero wala. Wala raw nangyari. Hindi nga alam ng ni Pangulong Bongbong Marcos at kahit ng mga taong kasama niya nung nag-take over sa gobyerno. Wala daw talaga. So I will we're trying to read it up to now. Because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang official na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda. Hindi pa namin alam kung ano talaga yung agreement na yan. Yung sinasabi ni Pangulong Marcos na dating government official ni Duterte, yan po si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, meron daw gentleman's agreement, hindi daw secret deal, gentleman's agreement. Tapos yung sinasabi naman ni Pangulong Marcos na isang opisyalis din ay etong si Salsal Panelo. Sabi naman ni Sal Panelo, wala naman daw ang gentleman's agreement. So, naguguluhan talaga ang taong bayan, pati si Presidente Marcos. Ano ba talaga totoo? Sabi niyo maganda, iba nagsasabi pangit. So, magulo. At paiba-iba yung sinasabi mismo ng mga tao na malalapit dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya hindi maintindihan ngayon ng gobyerno kung ano ba talaga. Kaya ano ba talaga, Tatay Digong yung pinasok mo? But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan yung plan. Yan. So malinaw na sa side ni Pangulong Marcos, hindi niya susundin yung gentleman's agreement. Mahirap sundin yan. Mahirap sundin yung gentleman's agreement na pinasok ni Duterte dyan sa China. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the region. Yan. Horrified. Siya po ay sobrang natatakot. At isa pa, alam niyo sa nakakatakot? Sa totoo lang mga kababayan, nakakatakot isa pa yung sinasabi ni yung statement ni Sara Duterte. Naglabas ng statement si Sara Duterte tungkol niya sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ano sabi ni Sara Duterte? No comment.
May nababasa ako kasi mga vlog, sabi, oh, Sara Duterte nagsalita na. Nagsalita na dito sa issue ng West Philippine Sea. Ang tiningnan mo naman, ang sabi pala ni Sara Duterte, no comment. Isa pa yan mga kababayan sa mga nakakatakot. Maliban dito sa secret deal na pinasok ng ni Duterte at China, itong kanilang gentleman's agreement o secret gentleman's agreement, isa pang nakakatakot ay yung pananahimik ni Sara Duterte. Yung kanyang mga statement, petmalong statement na na no comment. Yan mga kababayan, nakakatakot po yan. Kasi dito nga daw pinapakita ang kanyang malalim na allegiance dito po sa bansang China. At eto, bakit naging sikreto yung agreement? Meron ba? Meron bang kasunduan? Kasunduan between Duterte and China? Eto, ituloy natin itong sinasabi ni Pangulong Marcos. There's something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Makakasip siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino pang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? So yun, ayun yun eh. Wala eh, tahimik eh. Sa totoo lang guys, bakit tahimik si Duterte pagdating dito sa gentleman's agreement? Bakit tahimik si Duterte? Ba't hindi niya pinapaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga itong pinasok niyang gentleman's agreement? Meron ba talaga o wala? Sino ba kausap mo? Bakit kinakailangan itago yan sa taong bayan? Sabihin ni Harry Roque, meron. Sabihin naman ni Panelo, wala. Ano ba talaga, kuya? Kasi mismo China nagsasabi merong agreement eh. Hindi naman nakipag-agreement ang ibang dyan. Ang opisyalis, ang lumalabas, itong nakaraang administrasyon ang pumasok sa agreement. So dapat sagutin niya ni Duterte, bakit tahimik si dating Pangulong Duterte? Ba't di siya nagsasalita? Para siyang no comment. No comment, yung no comment. No comment si Digong pagdating dito sa gentleman's agreement. Pagdating naman dyan sa pagbubuli ng mga incheck, dyan sa ating mga kababayan, dyan sa ating kasundaluhan, dyan sa karagatan, ito si Sara Duterte, no comment din. Ano ba namang no comment yan? Ayaw niya magsalita, ano ba talaga? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Kahit wala pa yung record, kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin pa nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka na. Kaya it's not a good situation. Can we talk about former President Duterte? We are talking to his former officials, maybe not the president himself, but one is former official. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nyo ba sa amin para alam natin yung ginagawa natin. We still haven't gotten a straight answer. Okay? Alright, so yan mga kababayan yung nangyaring interview kay Pangulong Marcos. Sa totoo lang, ligaw na ligaw itong administrasyong ito dito sa ginawa. Di umano gentleman's agreement. Di umano kasi sabi nung isa meron daw, sabi naman ng isa wala eh. So hanggang ngayon magulo talaga tong nakarang administrasyon eh. Di mo lang tinatago eh. Ano ba tinatago niyo diyan? Ano ba ang pakinabang niyo diyan? Bakit unang-una ginawa niyo sikreto? Bakit itinago niyo sa taong bayan? Ba't hindi niyo itin-over kay Marcos? Meron palang ganung agreement. Ba't hindi niyo sinabihan si Presidente Marcos? Ngayon kumikilo si Presidente Marcos, sinasabi niyo siya pa masama. Sabihin niyo kasi para alam ng gobyerno yung gagawin. Hindi yung tinatago ninyo kapag kumilos ang gobyerno, sabihin nyo, mali ang kilos ng gobyerno. Yung mga siraulo pala, mga to. Di ba? Sabihin nyo, ano ba talaga yung totoo? Ano ba yung pinasok ninyo? Wala eh. Wala talaga mga kababayan. No comment. Yan ang kadalasan naririnig natin dito sa mga to, no comment. So ilang mga kababayan, pagdating dito sa gentleman's agreement na pinasok ni Duterte at ng China, walang kaalam-alam dyan ang gobyernong Marcos. At hanggang ngayon nalilito pa sila. Ano ba talaga ang totoo? Kaya dito sa pagkilo si Marcos, na depensahan, palakasin ang depensa natin laban dito sa mga gustong umuko pa at sumakop dito sa mga teritoryo natin yan sa karagatan. Sana maging matagumpay ito para naman hindi tayo inaapi na itong mga inchik na ito.
na kaibigan ng gentleman. Kaya nga pumasok sa gentleman's agreement eh. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.